Welcome po sa ating day 2, the cryptocurrencies. Crypto Basic, 9 things to know before investing in cryptocurrency. So yung last time, ang pinag-aralan natin is about the crypto terms, yung mga kailangan nating alamin na mga alien words na kailangan maging familiar tayo bago tayo pumasok sa pag-i-invest sa cryptocurrency. Ngayon naman, 9 things to know before investing in cryptocurrency. So, mag-pray po muna tayo. The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Let's bow po our heads. And today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. And by the way, kumbaga, yung lahat ng pag-uusapan po natin dito, ni-research ko rin lang po sa mga articles and Binance. So, ito pong topic po natin, the 9 things to know before investing in cryptocurrency. Sinulat po ni Decentralized Dog. So, noong November 15, 2020. And yung other things naman po na nakapaloob po dito is galing po sa Binance, sa Trust Wallet, and mga screenshot. So, I'm Robain Suson, and para sa mga hindi man nakakakilala po sa akin, ako po si Robain Suson, and a 36 years old solo parent and BS Psychology graduate and licensed psychometrician. A property specialist for 10 years and hopefully retired na rin po sa real estate soon. And a financial coach, financial trainer in Truly Rich Maker team. A financial educator and associate financial planner RFP. And a licensed life insurance underwriter under Manila Bankers. Isa na rin pong senior marketing director in IMG, investor, and entrepreneur. So, table of content po natin, ang itatopic po natin ngayon is 9 things to know before investing cryptocurrency. Pangalawa, tools in monitoring coins, chart, price. 3, exchanger and wallet. Ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa? 4, how to create wallet in Trust Wallet. 5, how to create a Binance account. 6, how to buy crypto on Binance. 7, how to add new payment method for P2P trading. And 3, methods to buy crypto. So, what to know before investing in crypto? So, start na tayo. Number 1, timing is everything. So, alam naman natin dito sa digital cryptocurrency, very volatile po yung yung pagtitrade. So mas mas mabilis pa yung paggalaw nito kaysa sa stock market. And digital assets are extremely volatile. And cryptocurrencies such as Bitcoins and Ethereum can fluctuate wildly with little notice. So biglang down, biglang up. And hindi mo siya magagamay talaga. Pero kung ikaw nga po ay long-term investor, hold ka lang. And 'di ba dito naman talaga tayo kumikita kung nagte-trade ka sa fluctuation. So, many investor kumikita due to fluctuation kasi doon sila nakakapag-buy and nakakapag-buy pag mababa yung yung chart or dip, kumbaga doon sa terminology, buy dip meaning they purchase more of an altcoins when it price falls, and kapag tumaas naman doon sila nagsisell. So, ito po yung timing is everything. Like, stock market, nag-ano rin po tayo, tumatiming din po tayo doon sa pagtitrade. And pangalawa, you can buy BTC with old-fashioned money. So, yung cryptocurrency exchanges such as Coinbase and Binance are tailored to new investors. They allow you to buy virtual currencies using your debit card, credit card, and bank account. And minsan, pwede na rin sa P2P, di ba, sa Binance, pwedeng gamitin ng GCash, BPI, Union Bank. And kung gusto mo namang mag-transfer ng coins to coins or yung sa altcoins, yung sa wallet address, pwede kang gumamit ng CoinsPH.
And mamaya malalaman natin kung anong pagkakaiba ng nung tatlo na yan. Kasi i-differentiate natin yung pagtatap up dun sa debit card, credit card, P2P via GCash or Coins PH. And 3, watch out for scammers. So, kailangan i-safeguard mo yung sarili mo from crypto scams. And alam naman natin, di ba, on social media, you may see a lot of hype around investment strategy that promises huge return for obscure crypto asset. And isa na dito yung recently na na Squid Game. And dahil nga ang Squid Game is very popular because of the Korean parang movie nila or drama, 'di ba? So, nakisabay din yung mga scammer. So, ginawa nilang Ponzi scam yung Squid Game. And other makes exaggerated claims about how the price of Bitcoins will rise. And sadly, there are some dishonest actors in the crypto world. And yun nga, billions have been lost to Ponzi scheme and exit scam. Ito yung tinatawag na pag merong new coins, hina-hype nila hanggang sa maraming bumili. Then kapag nasa tuktok na siya or malaki na yung market cap, bigla ring ng developer. Kumbaga ititipi ng developer, ilalabas lahat ng lahat ng asset ng developer. And yun nga, pag exit nila, syempre para ka nang na-scam kasi biglang bababa yung price ng market. And syempre, magsisiro din yung in-invest mo doon. Sama na. Para na siyang Ponzi scam kahit na nasa cryptocurrency. Meron pa rin nun. So, 4, it is too good to be true. Kapag too good to be true, yun? Kumbaga sa sa atin sa IMG, di ba? Kapag nagbibigay ng more than 20% too good to be true na yun. And dito, meron ding tinatawag na FOMO or fear of missing out na katulad nga nung sa Squid Game, kung masyado ka na FOMO dahil bago nga yung Squid Game at nag-invest ka doon, yun nga, malulugi ka para ka talaga na scam. And we should think carefully before making a cryptocurrency investment. And remember, if something seems too good to be true, it's probably is scam. And cryptocurrency industry is a full of impartial review and fiercely independent news site that can help you to make an informed decision. So, alamin natin yung mga tools na pwedeng makatulong sa atin para ma-prevent natin yung scam. Kasi itong mga tools na to talaga namang ginagamit ng mga investor kasi meron silang ranking ng kung sino yung coins na mataas and based on market capitalization. And yun nga, kung ni-review nyo yung nakaraan na day 1, so malaman yung sa market capitalization, medyo may alam na tayo, 'di ba? Sa mga sinasabi ko na terms. So, kaya ako ginawa yung yung day 1 is for terminology para ngayon hindi na ako masyadong mag-e-explain sa mga terminology. So, ito yung cryptocurrency fraud. So, minsan naman natin to, familiar naman tayo kasi hindi lang naman to sa cryptocurrency nangyayari. Nangyayari din to sa mga online account natin, 'di ba, sa mga bank account. Unang-una dito yung phishing credential stuffing. So, account takeover. Kapag meron kang na-click na link tapos bigla mong binigay yung seed phrase mo, ito yung parang bank account password mo or seed phrase, mahahack na yung laman ng wallet mo. And mining fraud, ito naman yung sabi mga mining site na bigla mo na lang kinlik and sabi nga bibigyan ka ng mga free coins or freebies na coins na kung saan imamine mo siya at magkakaroon ka nga ng na mga free coins. Pero minsan ginagamit din po yung mining as a fraud. And number 3, ito po yung initial coin offering fraud. Kasi maraming mga coins na lang yung parang pre-offering sa mga launching. So hina-hype nila ng hindi pa lumalabas sa mga exchanger or sa mga D-apps. Hina-hype nila tapos pag ni-launch nila, wala, i-exit na yung developer. So
ito yung tinatawag na pump and dump. And 5, build an investment strategy. Like sa atin, sa IMG, dapat mag-build po tayo ng investment strategy or sa tinatawag natin sa mga sa stock market, di ba? Meron tayong strategy na ginagamit doon, no? Isa na doon yung buy low, sell high. So, a successful investor devise a plan for their cryptocurrency asset. And this involves setting a limit order. That means their Bitcoin will be automatically sold when price hit a certain level. Pero itong mga na to, yung limit order na to, available lang to sa mga exchanger like Hotbit, Binance, pero dun sa wallet hindi siya wala siyang limit, yung setting ng limit. Sa Trust Wallet kasi tsaka sa SafePal, ang gagamitan mo sa kanya is the apps. Gagamit ka ng parang third party para ka makapag exchange or maka buy and sell. So, ito number 6, ECOS. Ito nga yung initial coin offering. So, do your own research, initial coin offering. So, kailangan talaga, bago ka mag-invest sa isang bagong new coins, kailangan mag-dior. Ito yung dior na sinasabi natin noong nakaraang Lunes na do your own research. So, where companies create and sell new cryptocurrencies were very popular in 2017. Although the market has cooled, some investment opportunities still exist. And this can be extremely risky. Risky kasi wala pa talagang white papers, 'di ba? So parang tataya ka sa pula, sa puti kung mananalo ka. So kung very extremely risky siya, sa ICO wrote, make sure you read white paper thoroughly. So, yung white paper, nandun nakapaloob yung parang sa stock market. Ito yung fundamentals na tinatawag na kailangan babasahin mo yung sino yung developer, ano yung project niya, di ba? Ano yung project niya in the next 10 years or 20 years, and examine whether their business actually has a need for blockchain technology. So, dito sa sa cryptocurrency, talagang blockchain technology, so decentralized. Oops. Sumobra. So, how to dior or do your own research? Una, identify potential investors. So, kailangan huwag kang papadala sa FOMO. So, kailangan pag lumabas na new coins, ikaw mismo yung titingin. Wag lang padadala sa mangita. Uy, maganda to. Bagong list to. May potential to. In 3 months, magiging 1 peso. So, kailangan ikaw muna sa sarili mo mag-dior ka. Identify mo siya kung may potential ba talaga yung coins na bagong labas to create a list of investment goal. So, kailangan katulad ko sa investment ko, ang ginagawa ko kapag yung kapag new coins, nag-i-invest ako ng kumbaga gumagawa ako ng rule ko, $5 to $10 USD. So, kapag lumagpas doon, hindi kapag bago, hanggang doon lang ako. Tapos titingnan ko siya within 1 week. Kung meron siyang paggalaw, maganda yung yung paggalaw niya. Kasi makikita mo kagad kung scam coins yung lumabas or Ponzi mga isang araw lang, bagsak na kagad siya. Inalisan na kagad ng developer. Pero kung tumagal siya ng 1 week, 2 weeks, ibig sabihin, meron talaga siyang meron siyang potential. And yun nga, kailangan sa every coins na nililis mo, kailangan meron kang tinatawag na goal. Kumbaga, 'di ba sa atin sa IMG ang ginagawa natin, kada level, 'di ba, ina-identify muna natin yung goal, then saka tayo magi-invest. Dito, kada TP ko or take profit ko, I make sure na merong siyang kakapuntahan. So last na TP ko, nasa 100,000 pinang ko sa bahay. Tapos nitong bagong siyempre 11/11 ay nangyari, isa rin ako sa napabili kasi nga itong laptop na ginagamit ko is Pipichu. So noong nakaraan nagkaroon ako ng parang opportunity na makapag-TP ng malaki. Ang ginawa ko, nag 11/11 ako para makabili ako ng investment para sa mga gadget.
And yun yung ginagawa ko. Pero bago naman ako nag-invest sa mga gadgets, sa mga iba't ibang ano, I make sure naman na nabayaran ko na yung ano ko, yung mga talagang with protection ko na investment. Like yung Kaiser ko 2 years na siyang ano, kumbaga advance. Hanggang 2023 paid na ako. And nakapag top up na rin ako sa MOS 18 ko, tsaka yung sa MOS 18 ng anak ko. So ganun dapat kailangan meron tayong goal na nilalagay dito sa just like dun sa IMG natin in building a solid financial foundation, kailangan meron ka ring investment goal dito sa cryptocurrency para hindi ka naman puro pasok lang ng pasok, 'di ba? Dapat kailangan maglabas ka din kapag nag-gain ka na ng profit. And number 3, decide how much you can afford to lose. So, sabi nga natin, 'di ba? Invest what you can afford to lose. So, hanggang magkano ba yung yung kaya mong mawala na hindi ka iiyak, na hindi magugutom yung pamilya mo. Baka kasi kapag nag-invest ka dito sa cryptocurrency, taya ka ng taya. Then wala na palang pang-budget sa bahay, pang gastos, 'di ba? Pambayad ng upa, napunta na dito sa cryptocurrency. And kailangan talaga tingnan natin kung kung ano yung kaya nating mawala sa atin. So, ayan. Wait lang, ko yung isa kasi hindi ko naririnig nyo ako. Naririnig nyo pa po ako? Baka bumitaw na ako. Hello? Malinaw po, sis. Yes, yes. Kala ko bumitaw na naman yung aking internet. So, number 4, technical analysis. Like, stock market, kailangan marunong kang bumasa, di ba? So, last time na pag-usapan natin, di ba? Yung pambagay, yung mga terminology na makikita mo doon sa technical analysis, yung all-time high, all-time low, kailangan alam mo siyang basahin. So, alam mo rin dapat mag-set ng chart, yung candle. Kumbaga makikita mo kasi doon kung within 15 minutes, yung paggalaw ng coins, 30 minutes, 1 hour, or in 12 hours, or kaya 1 day. So, makikita mo doon kung yung coins na yon talagang may fluctuation. Kasi kung may fluctuation siya, ibig sabihin good yung yung coins na yon talagang tinatayaan ng mga investor. And titingnan din natin yung volume kasi sa volume makikita mo kung gaano kadami yung nag-i-invest doon sa isang coin. Kung nakita mong very small yung nagte-trade, ibig sabihin hindi pa ganun kasikat yung coins na yon. Ibig sabihin yung coins na yon medyo pa siya, tinatawag na shit coins, na tinatawag, kumbaga nilabas lang tapos hindi alam kung meron siyang potential or kumbaga under observation pa. Number 5, fundamental analysis. Ito nga yung sinasabi natin na kailangan titingnan mo yung record or yung background ng developer na nag-create ng coins. And yun nga, makikita siya dun sa white paper. 6, make an informed decision. So, kailangan yung decision mo talaga, yung, kumbaga, anong term yun? Yung pulido, yung talagang nakapag-decide ka na talaga. And yan. Ayan yung 6, things to do your own research. And beware of FOMO. In a bull market, popular cryptocurrency can see their prices rise sharply and quickly. And yan nga, proceed with caution. Buying into BTC at high prices could lead to nasty losses if it's correct. So, kasi yung mga coins like doon sa sa stock market, 'di ba? Biglang taas, sobrang high, 'di ba? Pero biglang baba din kasi nagko-correct 'yun. So, dati isang isang lesson sa akin yung nangyari doon sa dito kasi ang nangyari sa akin, nakapag-invest ako ng 6 pesos ng sa dito. Pero dahil nga tumataas siya, nag-a-add tapos nag-add ako sa 17, 'di ba? Nag-21 pa siya. Hindi ako nag-withdraw. Ang ginawa ko, tinignan ko lang siya. So, nag-add pa ako sa 17 nung bumaba siya sa 17. Pero hindi ko alam. And by February, 'di ba, biglang nagkaroon ng second wave. And yun nga, biglang bagsak talaga yung yung stock market, and isa talaga ako sa mga na-FOMO and iyak talaga ako kasi nga ang laki nung nawala sa akin. So yun nga, pinakita ko yun sa day 1, di ba? So
almost 200,000 yung aking na-loss dun sa PSEI. And until now, ganun pa rin, naglalaro pa rin siya sa 150 to 200,000 kasi hindi na, mula nung February, hindi pa ako nag-a-add. Kasi yung ginawa ko, nag-focus naman ako dito sa cryptocurrency. Kasi sabi ko nun kay Coach Eliza, nung nagkita kami sa McDonald's, hindi ako papayag na lugi ako, kailangan kumuha ako ng alternative way na kikita yung pera ko kasi alam ko 1 year na, 'di ba? 1 year na nung 2021 na pandemic. And alam ko sa sarili ko hindi pa ako nakakabenta sa real estate kasi pandemic eh. Ang hirap bumenta kasi nga ipangkakain ipambibili pa ba ng mga condominium ng bahay yung pangkain ng mga pamilya almost lahat 'di ba nawalan ng trabaho, kumbaga nagtanggalan and iyon kaya ang ginawa ko talaga nag-invest ako sa stock market pero dahil nga sa napomo ko ayun nung second wave ang laki ng aking loss and dito sa cryptocurrency, isa rin po to sa mga crypto terminologies na kailangan nating alamin para maiiwasan natin mapomo ko. So, and ayun nga, yung FOMO kasi 'di ba fear of missing out. So may talaga siya sa emotion. So kung padadala ka sa mga emotion, sa balita, sa mga hype, talagang mapopomo po talaga tayo. So kailangan stick with the goal. Kung ano yung goal mo, 'di ba? Para alam mo sa sarili mo na ito yung goal mo, ito yung tatayaan mo and alam mo sa sarili mo kung kailan ka magba-buy and sell. Kasi yun yung problema sa akin nung last time sa stock trading. Hindi ko inisip na babagsak siya ng ganun kasi na-hype ako na magwa 100 pesos tong CD dito. And ayun nga, dahil nga sa kakahabol or parang nangyari sa akin is padagang sabi ko long term ang tingin pero hindi ko naisip na kailangan talaga maglalabas ka and iyon nga isa yun sa mga lesson learned ko nung February 2021. So ang sakit 'di ba 150,000 to 200,000 ang na-loss pero yun nga hindi ako papayag na hindi ako kaya nag-invest ako dito sa cryptocurrencies and ayun nga blessed naman ako kay Lord dahil talagang yung tinayaan ko panalo. So, ayun lang yung ma-share ko. Hindi ako expert in cryptocurrency, pero sinishare ko lang po yung kaunting nalalaman ko. Kasi meron isang tao rin po na nagtiyaga sa akin na magturo nandito sa cryptocurrency and bilang pagtanaw ng utang na loob, parang way of giving back, parang syempre i-share ko rin siya sa mga ibang tao na gusto rin magkaroon ng opportunity dito sa cryptocurrency. Pero yun nga, invest what you can lose, 'di ba? So, tingnan din po natin yung limitation natin, 'di ba? And 8, pick a good crypto exchange. So, dito sa Pilipinas, ang ginagamit talaga na crypto exchange na talagang pinagkakatiwalaan Binance. Pero sa Binance kasi, kapag nandoon na yung mga crypto coins, ibig sabihin, lumipad na yan kasi matatag na yan eh. So, depende rin sa'yo sa ba yung goal mo, bakit ka mag-i-invest sa mga yung mga kumbaga legal coins na and yung goal mo sa kanya. So, ito, look for a crypto exchange with strong levels of liquidity. So, meaning talagang ang daming pasok or labas ng pera. An array of crypto asset, resilient security measure, and reliability. And isa na nga po dito yung Binance na talagang merong reliability na tinatawag. And 9, protect your private keys. So, ito talaga yung talagang pinaka-iingat-ingatan nyo. Kasi kung wallet po kayo naglagay ng mga coins, po yan? Prone po yan sa sa hacking, sa mga Ponzi scam, sa mga mining links. Kasi once na nag-link ka doon tapos hiningian ka ng seed phrase, wag mo ibibigay kasi pag binigay mo yan, ayun na, patay ka na. Wala na yung mo. Kumbaga doon sa account mo sa online, sa mga video, di ba?
for verification, for updating ng ng iyong account, kailangan ng ng email, ng number, tapos ng password. Pag nag-in ka doon or nag-login ka doon, malamang ubos ang iyong mga pera doon sa sa bank na 'yon, 'di ba? And yung BDO, 'di ba? Ilang beses na yang na kumbaga na balita. And dito sa cryptocurrency may ganyan din. So kailangan ingat-ingat po tayo. So remember that you need to keep your cryptocurrency safe. And ako. Hello, nandiyan pa po kayo? Yes po. Hello. So far marami naman po natututunan. Opo. Yes, Coach. So, when I to monitor the chart, kapag DEX tool, ito yung yung ginagamit natin para ma-monitor yung mga Ethereum or ETH coins. Pupunta ka dito sa DEX tool para ilalagay mo yung kanyang wallet address na tinatawag. So, tinapik din natin to last time. Yung wallet address, yung parang alphanumeric number na wallet address ng certain coins. So, kapag nilagay mo siya dyan sa DEX tool, lalabas yung pangalan ng coins and makikita mo yung chart. Mababasa mo siya. So, ganun din dito sa PooCoin. So, ano bang pagkakaiba ng PooCoins saka ng DEX tool? So, DEX tool, Ethereum, mga Ethereum or ETH coins ang pwede mo ma-monitor yung chart. Sa PooCoin naman, ang mga ma-monitor mo na coins is Binance, BNB. So, ayan yung ma-monitor po natin dito sa DEX tool. Sa PooCoins. So, yan, alam na natin pagkakaiba, 'di ba? And eto naman, Get Market or dito. Tools in monitoring crypto sa mga coins naman. So, sa akin, lahat ng nag-registered ako dito sa BSC scan, tsaka sa Etherscan. Kasi kapag nag-register ka dito, ni-register mo yung Trust Wallet account mo, ang mangyayari dyan, lahat ng paggalaw ng iyong coins, kuwari nag-withdraw ka, bumili ka, magre-reflect yan sa mo. Kumbaga magkakaroon siya ng certain tinatawag na yung parang receipt na bumili ka or kaya nagsela. So, pag Ethereum sa Etherscan, pag Binance or BNB sa BSC scan. So, ito yung kailangan nating mga tools na kailangan nating meron tayo sa cellphone. So, or kahit hindi sa cellphone, kahit dun lang siya sa Chrome, kailangan lang na siya bookmark para kapag maglalagay ka ng mga certain points or talagang makikita mo, papasok ka agad. So, kailangan i-connect mo yung yung pinaka wallet address mo doon sa BSC scan tsaka Etherscan kung ang gamit nyo ay wallet katulad ng SafePal tsaka ng Trust Wallet para kapag any transaction mo magre-reflect siya doon sa email mo. So namo-monitor mo siya. And Get Market Information, ito yung tinatawag na makikita mo dito yung market price, kung sino yung nag-rank sa coins, kung sino yung meme coins na mamayagpag, sino yung may potential na talagang number 1. So dito, pwede mo siyang tingnan kung sino yung coins na namamayagpag sa CoinGecko kasi nagra-ranking siya eh. Kumbaga, in a day, kung sino yung malakas sumipa or malakas malakas dun sa market ng tao, maraming investor na nagba-buy and sell, yun yung magna-number 1. And sa coin market, dito rin makikita mo yung market capitalization ng isang coin. So, kapag marami na yung talagang coins na nailabas na mining or hawak na ng tao, ibig sabihin good coins siya kasi marami na talaga nag-i-invest. And ito yung exchanger. So, exchanger na ginagamit ko So, depende sa inyo kung saan kayo parang familiar or gamay. Kasi akin, ito yung naging ko. Kasi sa Binance, yung sa exchanger kasi,
mag-set ng limit, yung kaninang tinapik natin kanina. So, katulad sa PSEI or stock market sa MyTrade and Call Financial, pwede ka mag-set ng limit. Kung kailan mo siya ibebenta, kailan ka magbabay. Kasi minsan, kahit tulog ako, wari, nag-set ako, tapos na-hit ni Shiba yung TP ko, yung parang set ideals ko na may goal ako na bibilin or kaya pang-a-add siya sa materials, sa panggawa ng bahay, sineset ko siya para ilalabas ko siya. Baliktad na nga kasi dito na ako kumukuha ng parang panggastos namin sa bahay, pambili ng mga expenses, pambayad ng bills, panggawa ng bahay, pambayad ng Kaiser. So baliktad na. So dati, 'di ba, tapos na kasi ako dun sa tinatawag na planting season. So ako nasa harvest season na ako. So kapag alam niyo na kumikita na kayo or kahit mag-set ka ng limit na kung kailan ka mag-TTP kasi hindi naman forever na mataas siya, minsan bumabagsak siya. So kailangan timing, 'di ba? Katulad nga ng sinabi kanina sa number 1. So kailangan mo siyang timing na mamomonitor mo talaga siya kasi sayang na kung napag-iwanan ka na ang taas niya kanina tapos bigla nang bumaba. Sayang, 'di ba? Gain ka na tapos nangyari sa akin doon sa isang coins na nandun ako sa taas ng bahay. Tapos nung pagbaba ko dito, yung certain coins na yun, siguro mga 50,000 na siya nung nakita ko nag 50,000 siya. Tapos nung bumaba ako mga nasa 20 na lang ganun. So nang hinayang na ako na i-withdraw kasi alam ko kung na-hit niya yung 50,000 na price, malamang mahihit niya pa uli yun. Kaya hindi ko na lang siya withdraw. Ini-stay ko na lang kasi hindi ko pa naman siya kailangan. Kumbaga wala pa naman akong certain goal na pagtitipihan. Kaya kumbaga hold ang ginawa ko. So depende pa rin sa decision mo, sa goal mo, kung kailan mo siya ititipi. So, ito yung mga exchanger na ginagamit ko, Binance, Hotbit, tsaka Catex Exchange. So, yan. And wallet, Trust Wallet, ito yung sa Trust Wallet naman, ito yung tinatawag na hot wallet kasi siya, nasa online, 'di ba? So kapag cold wallet, ito yung parang USB doon mo na ilalagay. So merong consequence, 'di ba? Tinapi ko siya last time. Kapag hot wallet, susceptible sa mga hack, sa mga mining Ponzi scam. Pero yun nga, magiging safe naman siya kung yung yung seed phrase mo, yung 12 seed phrase mo nakatago. Kailangan talaga itatago mo siya. Hindi mo siya ipapaalam sa kahit kanino. Pwera na lang sa isang tao na na talagang pinaka-aanuhan mo, yung pinagkakatiwalaan mo kasi ang hirap naman, 'di ba? Milyon na pala yung laman ng Trust Wallet mo tapos suddenly na-aksidente ka. Tapos walang nakakaalam sa pamilya mo ng seed phrase mo or ng wallet mo. Eh di sayang yung yung pera mo. Nagpalipad-lipad lang kumbaga nagpalipad-lipad lang siya sa blockchain. So, kailangan meron pa ring isang tao na pagkakatiwalaan mo para sa iyong wallet. Para hindi sayang yung investment, 'di ba? Kasi dito nga sa atin sa cryptocurrency tsaka diyan sa stock market, 'di ba? Kung hindi mo naman siya kumbaga hindi siya guaranteed walang protection So kung walang nakakaalam ng wallet mo, sino nakinabang dun sa wallet mo, 'di ba? Wala. So kailangan talaga may isang pagkakatiwalaan ka. And how to create your Trust Wallet or wallet with Trust Wallet. So step 1, to get the latest Trust Wallet, you should follow one of download links in our website, trustwallet.com. So ito mga screenshot ko lang to So pagpasensyahan nyo na ito lang yung nakayanan sa effort. So secure multi-coin wallet for Android and iOS. So pwede mo siyang i-download sa App Store kung Apple yung gamit and Google Play kung Android naman. Download
APK Android kung nandiyan naman sa mga Chrome, 'di ba? Kung di kaya sa Google Play, sa Chrome ka mag-download. So, safe siya. As long as yung 12 recovery phrase mo, hindi mo kumbaga hindi mo ibibigay sa iba and naka-backup. Kasi once you have downloaded and installed the app, open Trust Wallet and tap on create a new wallet. So, gagawin mo, itatap mag-open ka, magke-create ka. Tapos may lalabas na 12 recovery phrase. So, ang gagawin mo, i-verify mo siya kasi hihingin siya. So, kailangan nilista mo na yan. Kasi dito, sa pangalawang verify recovery phrase, ilalagay mo yung according sa pagkakasunod-sunod. So, kapag hindi sunod-sunod yung pagkalagay ng 12 recovery phrase, magpipailed yung iyong application for Trust Wallet. So, hindi ka makakagawa ng wallet. And number 3, before you finish step creating the wallet, verify that you wrote down the 12 phrase in the correct order. So important, it is strongly recommended to do your backup now and store it somewhere safe. So kailangan ilagay mo, isulat mo, ilagay mo kung saan mas safe, 'di ba? Yung 12 recovery phrase mo. So pwedeng ilagay mo sa i-send mo sa sarili mo sa Messenger. Pero yun nga, pag na-hack yung na-hack ang iyong Facebook, yung Messenger, malamang pag inopen nila yung Trust Wallet mo, tapos nakita yung recovery phrase doon, mawala yung laman ng wallet mo. So, o kaya pag nawala naman ang iyong cellphone, tapos hindi mo alam yung recovery phrase mo, hindi mo siya ma-open sa ibang account kasi hindi mo alam yung kumbaga yung password mo eh. So, yan, important. There is no way to change or recover your 12-word password if lost or forgotten. So, kailangan itabi mo siya, i-secure mo siya. If you lost your recovery phrase, you will lose all your funds with it. So, Trust Wallet is completely different from the traditional bank account. So, kasi decentralized siya eh. You are the true owner of your money. So, Trust Wallet can never access your coins. So, hindi mo siya talaga ma-access pag nawala yung 12 recovery phrase mo. Unlike sa mga exchanger na pwede pang mag-email ka pa sa support. Pero yun nga, depende pa rin sa usapan yun sa exchanger. So, dito, sa Trust Wallet, once na nawala mo yung 12 phrase mo, wala na. Wala na rin yung access mo dun sa wallet mo. So, ito yung sinasabi na kailangan know your risk before you invest. So, alam natin na high risk talaga ang cryptocurrency. Kaya kailangan, alamin din natin yung mga ways para ma-prevent sa mga scam, sa mga losses of 12-word phrase or yan, di ba? So, yan. Only your 12-word recovery phrase can be used to restore access to your wallet. Kaya ingatan ang iyong 12 recovery phrase and kailangan alam mo siya pag nawala yung wallet mo kasi yun yung pang-open mo talaga sa sa iyong wallet. So, walang makakakuha ng iyong funds. Pero yun nga, lilipad-lipad siya sa blockchain. So, hindi makukuha ng Trust Wallet, hindi makukuha ng kung sino man. Except kung nakuha yung 12-word recovery phrase. And so far, marami naman po natututunan. And how to create a Binance account. So, head the Binance homepage. Dalawa yun eh. Kasi pwede kang mag-download katulad ng Trust Wallet, pwede kang mag-download sa app, sa Google Play. And isa naman sa may Chrome, sa mismong website nila. So, mag-register ka kung bago ka pa lang. So, kailangan ilalagay mo yung email address mo, mag-choose ka ng secure password, tapos kailangan para mas safe dual authentication, kailangan every withdraw mo, every transaction mo magno-notify dun sa either dun sa cellphone mo tsaka sa email mo. Kasi mas safe yun better than isa lang yung ginagamit natin. So, you've given a referral code from a friend. Now is also the time to enter it. So, yan. So, kailangan, secure taga natin yan. So, yung referral ID, ito, makukuha mo sa friend mo na nakapag-start na ng Binance. Kasi mas safe yun, kaysa naman, bigla ka na lang pumasok sa isang link, di ba? So, mas safe yun.
And kung sino man yung wala pang referral code for Binance, pwede nyo po akong i-message para mabigyan ko po kayo. And 3, follow the instruction for verifying your account by inputting the code sent to your email address or mobile number. So dito, kapag nag-registered ka nga, like doon sa like sa GCash, 'di ba? Meron siyang authentication na magdadala sa iyo ng mga code. So dito rin bago mabuksan yung Binance mo, papadalan ka ng 6 number code para ma-open mo siya. And 4, once you verified, you should now be set up with your Binance account. So you're one step closer to buying cryptocurrency. So let's dive into making your first crypto purchase. So yan, sa mga excited, paano bumili ng cryptocurrency or crypto coins on Binance. So before you can buy crypto on Binance, you have to complete and identify the verification process known as Know Your Customer or KYC. So, sino na po dito yung may Binance? Yung sinabi ko nung last time, ito yung assignment nyo, magpa-KYC na kayo para pag tinuro yung about sa trading, makakasabay po tayo kasi matagal po kasi yung yung verification ng Binance. Minsan isang linggo, depende dun sa depende siguro sa nag-a-approve. So, sino na po yung mga may Binance? Coach Abby, meron ka na? Na KYC ka na? Nag-apply ako, wala pa, hinahantay ko pa. Kasi sabi doon, 12 days daw. 12 days. So, 7 days ka pa mag-aantay. So, pwede ka naman mag-start na, pero wallet ang gagamitin mo. Trust Wallet or SafePal. Kasi, pwede ka mag-fund doon through CoinsPH. XRP to XRP nga lang. Kasi, tinignan ko yung kala ko pwede ng USDT sa sa coins eh. Mas maganda sana. Kaso, ang nakalagay doon? USDC. So, magkaiba sila. So, kapag doon ka patay, hindi sa iba mapupunta yung fund mo. So, pinaka-safe pa rin XRP to XRP. Kasi kung walang conversion dun sa Safe Wallet or SafePal, parang hindi mo rin magagamit yung USDC mo. So, kailangan magagamit mo siya. XRP to XRP na lang kapag CoinsPH. So, KYC helps us make sure you are who you claim to be and fulfill all our legal requirements. So, yung legal requirements na yan, syempre, meron kang tinatawag na magpapasa ka ng mga details mo, nagpapasa ka ng iyong ID, government ID, tapos magsiselfie ka from left to right, tapos smile and flip your face, ganon. So, sa mga nakapag-KYC, alam nyo na po yan. Diba? And, yan, when you are done with the identity verification, you will able to buy crypto through different methods. So, una, pwedeng credit and debit card sa Binance. So, the most straightforward option for new user. Number 2, deposit fund into Payat and Spot Wallet. Transfer Payat currency from your bank account and use it on the exchange. So, sa akin, hindi ko ginagamit yung credit card tsaka debit card kasi para maano yung mo eh. Kumbaga privacy na rin sa'yo yun eh, di ba? So, hindi ko siya ginagamit. Yung sa 2 naman, deposit funds into Payat and Spot Wallet. Una, ito yung sa sa CoinsPH kasi may conversion na siya ng from PHP, from peso to XRP. So, pwedeng gamitin mo siya. Ito, ginamit ko siya sa Catex.io nung nag-uumpisa ako, sa Hotbit, sa SafePal. Yan. So, may history yan. Kasi yung unang history niyan, tatanga-tanga pa ako. So, nangyari, nung nag-transfer ako ng what do you call this, ng XRP sa CoinsPH, hindi ko alam, kailangan palang lagyan ng tag number. So, nangyari, parang yung 5,000 ko, palipad-lipad lang sa blockchain. So, di ko makuha. Buti na lang, magaling yung email support ng Catex.io, nabalik naman. So, number 3, Binance P2P. Ito yung very recommended ko kasi dito ako kasi dati hindi ako marunong yung take profit, yung ibebenta mo siya.
So, ang ginagawa ko, hold lang, hold lang, hold lang. Kahit nabubaba, tumaas, ganun. Tapos, nung natuklasan ko yung P2P doon sa Binance, ayun, nung lumilipad na yung Shiba, doon na yung time na nag-sell ako. Pero minsan naisip ko, kung hindi ko pa siya nalaman na about P2P, siguro mas malaki pa yung yung inaabot ng shipping ko. Kasi kung tutuusin yung 4 billion ko, kung i-convert mo siya into peso, kung hinold ko lang siya, mga 15 million to 18 million siya. Kasi 4 billion. Pero dahil parang nainip, tapos gusto nang kunin yung profit, ang nangyari, konting taas sell. Hindi mo alam, lumilipad pala. Talagang maganda yung yung fundamentals ng Shiba Inu, maganda yung project. And yun nga, ang na-hold ko na lang mga 800 million na Shiba coin. So, sayang 'di ba, nasa 3 billion yung almost na yung kumbaga nagamit sa wala, yung parang binenta mo lang dahil walang purpose, parang gusto mo lang i-take profit, parang masubun lang. So, kailangan talaga invest with the goal. So, kailangan ka rin, kung alam mo naman siya na maganda siyang coins, wag mo siyang i-sell ng totally na isang sell na malakihan kagad kasi magsisisi ka kapag lumipad talaga siya sayang. And yung Binance P2P, yun tinatawag na peer-to-peer or tao sa Binance. So, yan. How to add new payment method for P2P trading. Kung bago ka sa sa Binance, paano nga ba maglagay or mag-add ng payment methods, 'di ba? Yung Binance app or binance.com. So, yung Binance app, ito yung application sa cellphone. Yung binance.com naman, ito yung website sa Chrome. So, ang gagamitin natin or itatakil ko, Binance app. So, unang step, on the app, homepage, click P2P trading. So, kailangan enter mo yung P2P trading page, then enter profile. Tab on the bottom right. So, makikita mo siya. Yan. So, makikita mo yung P2P. Yan, yung naka-red na yan. Then, ano ba yung goal mo? Magbebenta ka ba? Magsisell ka? Tapos, click buy kung bibili ka para para makabili ka or para meron kang pampuhunan. So, pampansimula sa trading. So, either na, ano rin yung coins na bibilin mo. Determine mo muna kung ano yung coins na gusto mo. BTC ba yan? USDT ba yan? ETH ba yan? BNB ba yan? So, ako usually yung binibili ko kasi payat or altcoin. So, di ba nung nakaraan tinakala natin yan. Yung altcoins, ito yung cryptocurrency na based din doon sa pera. So, pera or dollar. Ito yung dollar. So, meaning hindi siya bumababa ng mababa. Hindi rin siya tumataas ng mataas. Ito yung tinatawag na stable coin, USDT. Kasi equivalent siya sa dollar. 49 to 52 lang siya. Gumagano lang siya. So, hindi ka malulugi. 49, 52, ganun. Hindi bababa ng sobrang baba, hindi tataas ng sobrang taas. So, karamihan naman din kasi sa mga coins na bibili din sa USDT. Kumbaga, meron na siyang pairing ng USDT. Kahit na ETH coin siya, pero kung available na yung pairing ng katulad ng Shiba Inu, ang pairing talaga ng Shiba Inu, ETH coins kasi ETH coins siya. Pero since nilabas na siya sa Hotbit tsaka sa Binance, pwede na siyang i-pair dun sa USDT. So mabibili mo na siya without malaking network fee. Kasi kapag binili mo siya sa tinatawag na yung exchanger ng mga ETH coins, sobrang laki talaga ng fee or gas fee. Kasi kuwari 2,000 lang yung iyong coins, yung ETH coins mo. Pag i-take profit mo yun, bumabang mas malaki pa yung yung network fee or gas fee ng ETH coins. So, laking pasasalamat ko talaga nung magkaroon ng mga ETH coins sa mga exchanger kasi iwas malaking network fee. So, yan. Yan, tapos i-click mo diyan kung magkano yung i-set mo kung magkano yung bibili mo. $100, $100, $50, or $1,000. Tapos titingin ka doon sa mga buy, tapos express, tapos yung gagawin mo. I-click mo yon kapag may nakita ka ng certain na available doon sa mo. Then, yan, magpo-proceed na siya.
So, click on cash payment kapag meron ka ng na select, 'di ba? Na bibilan. O, add new payment method. Lagay mo diyan. So, akin ang inad ko para sa payment method ko, isang bank account ko sa BPI, tapos yung isa naman GCash para dalawa. Kasi tinitingnan ko kung saan pwedeng ilabas ng may mataas na kasi magkaiba yung pricing ng ng GCash saka ng bangko. Minsan mas mataas yung bangko. So, depende sa'yo kung saan mo siya babayaran or kaya saan ka maglalabas. Depende sa'yo. So, minsan bago ko siya i-out, pinapataas ko muna yung USDT dollar kasi sayang din yun. So, kung 49 siya, hindi ko muna siya ilalabas. Hihintayin ko na mag 51 or 52 siya. Kayang din yung mga piso-piso o centavos, 'di ba? Kung malaki yung amount na points na ilalabas mo. And then choose preferred payment method from all available payment option. Then click to enter your detailed payment information. So, i-click mo lang yung confirm. So, yan. Yung balik ulit tayo, 'di ba? So, isa-select mo diyan kung debit card ba, credit card. Wait lang. Debit card ba, deposit fund, or payat, or spot wallet, or Binance, or yan, depende sa'yo sa goal mo kung saan ka bibili. So, ikaw pa rin yung magde-decide kung saan. Una, yung credit card. Paano ba ilagay yung credit card or debit card dito sa i-connect yung card dito sa Binance. Una, mag-login ka sa Binance, tapos buy crypto. Tapos, select mo lang credit card debit. So, makikita mo may option dito, credit card debit. Then, choose buy crypto with different payat. So, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, pwede mong i-select dito kung ano yung bibilin mo. Euro ba, BTC ba, ETH ba, BNB ba, or USDT. So, ang recommend ko, USDT para stable coin. 3, click new card. Ilagay mo yung card mo, add new card. Tapos, ilagay mo yan. I-enter mo yung credit card details, tapos please note, you can only pay with your own credit card. So, kailangan nakapangalan syempre sa'yo yung credit card mo para makabay ka ng crypto coins. 5, enter yung billing address, yung address mo, then click add card. Then 6, check the payment details, confirm your order. So, tamo dyan, may confirm our order, then i-click mo lang, confirm, then refresh mo. Then you will be directed to the bank OTP transaction. So, magsisend na yan ng OTP or number code sa iyong cellphone via email or kaya via cellphone number. Doon nilalagay. So, kapag dual authentication, both email tsaka number, cellphone number. So, pangalawa naman, ito yung tinatawag natin, deposit fund via payat or spot wallet fund. Paano ba yun, di ba? So, how do I send and receive XRP? So, XRP yung gagamitin natin kasi tinignan ko nga yung CoinsPH, hindi siya USDT, so USDC. Magkaiba kasi yung USDC tsaka USDT. So, kapag nag-transfer ka doon, malamang baba yung funds mo kasi magkaibang coins siya. So, kailangan ang i-send natin XRP kasi sa lahat ng exchanger tsaka wallet, merong XRP. So, kapag may yung wallet na napuntahan mo, may conversion. I'm sure naman may conversion siya sa Dex tool or kaya sa D-apps. Pwede. So, to send XRP from your CoinPH app, follow this step. Diba? Tap your XRP wallet located on the upper right. So, kuwari, kung PHP yung yung pera, tatap mo lang yung crypto or convert. Tapos, lalabas na doon yung peso. Tapos, select mo doon select mo doon kung ano yung ko-convertan mo. Kasi dito sa CoinsPH, ang available, BTC, ETH, BCH, or Bitcoin Cash, XRP, meron na ring link, tapos USDC.
So make sure ang kukunin mo XRP kasi ito yung available sa lahat ng exchanger and wallet. So pag in-click mo yon, convert mo lang, mako-convert na siya into XRP. So pag naging XRP na siya, itap mo yung wallet mo, tapos simply swipe lang. Swipe mo lang siya. Yan, then isend mo, kuwari, gusto mong magpondo sa Trust Wallet, or kaya sa Binance mo, or kaya sa Hotbit mo. Anong gagawin mo? So, pupunta ka dun sa Trust Wallet mo, hanapin ang XRP, tapos i-copy mo yung iyong wallet address, then ilalagay mo siya dito sa sa Enter XRP kasi select your preferred sending option kasi ikakopy mo kasi yung XRP wallet doon. Then yung XRP wallet ng Trust Wallet, nilagay mo dito sa Enter XRP address. So, ganun yung nangyari sa akin. So, share ko lang, yung sa Katex.io. So, yan, always check the destination tag when sending XRP. So, nangyari sa akin, nilagay ko yung address ko, pero yung destination tag, hindi ko na ilagay. So, ang nangyari, ayan, patay ako. Yan. So, review your details before sending. Tap send XRP and wait hash link generated which will serve you as your proof of payment. So, na-topic natin itong hash link kasi dito sa hash link, nandito yung copy or receipt of your proof of your payment. So, with XRP, tap your XRP wallet located at the up right. Kung mapadala naman, kuwari nag-withdraw ka naman from Binance, tapos, kuwari, gusto mo siya maging pera, gagawin mong peso. Ang gagawin mo naman, kukunin mo yung ika-copy mo yung wallet address ng XRP dito sa coins. Tapos, sa Binance, ilagay mo naman yung wallet address dun sa send or withdraw. Kasi, ang Binance naman ang magta-transfer from Binance to CoinsPH. Parang siya, vice versa. So, depende sa goal mo kung magbabuy ka or mag-sell. And a new window will prompt to you to remind your enter destination. Tap show XRP address directed to your XRP wallet address and destination tag and QR codes. So, ito yung nakalimutan ko. Itong tag number na to. So, very memorable to kasi para ako na-depress ng 2 linggo kasi hindi ko alam kung babay na talaga yung 5,000 ko. Yun pa naman yung first try ko ng trading talaga. Sabi ko, ano ba yan? Parang malas. So, yan. Reminder, if the destination tag is not show or provided to you, it's best to reach out to your recipient or receiving wallet platform to clarify. If you are unsure, it is always best to clarify because if the recipient address requires destination tag and you did not enter, this will result in your funds being permanently lost. So, yan, buti na lang yung sa akin hindi na loss kasi very helpful, tsaka talagang inasikaso ako ng Katex.io, yung support ng Katex.io. So, yan, hindi ako nalugi. So, number 3, ito naman yung number 3 method, Binance P2P. So, kailangan meron kang GCash. Yung GCash mo, verified na. Tingnan mo kung anong level ka. Level 1, 2, or level 3. So, I suggest magpa-level 3 ka para pwede kang maglabas ng malaking amount. So, kasi ito talaga yung magagamit mo or ito kasi yung pinakagamit na gamit ko, yung Binance P2P. Dito na ako nagbabay, nag-take profit. So, kasi hindi na ako nag-a-add ng puhunan. Ang ginagawa ko, pinapaikot ko na lang siya. Kuwari, meron akong coins na mataas. Tapos, mga 50% up na siya. Ayun yung ititipi ko. Tapos, kapag meron ako nakita na new coins na may potential, doon naman ako i-invest. So, meron akong $5 to $10 rule. So, kapag new coins, yun lang yung ilalagay ko talaga sa kanya na amount. Pero kapag alam kong merong potential, nakita yung white paper, and maganda yung fundamentals, edi pwede ka maglagay ng 2,000, 3,000 para kapag lumarga siya, kasama ka, di ba? Hindi ka na iwan. So, eto, add GCash to Binance app. So, before anything else, you need to link GCash to your Binance app. So, as follow, log in your Binance mobile app.
So, go to trade P2P, katulad ng ginawa natin kanina. So, hindi ko na siya in-screenshot kasi same process din naman kasi Binance to. So, click on the icon on top right part of the screen, then select payment setting and add a new payment method, then select GCash. Enter your payment information, then click confirm. Katulad ng kanina, i-confirm mo siya and that's it. Pwede ka nang bumili ng coin. So buying Bitcoin using Binance and GCash. So once you have added GCash to your Binance app, yan na, you can start buying and selling cryptocurrencies. And let's consider buying Bitcoins as an example. So kung ang goal mo nga, mag-buy ka ng BTC para makabili ka ng mga BTC coins, di ba? Yan, log into your Binance mobile app, go to trade P2P, then select buy BTC. Kung ang goal mo naman USDT, edi USDT yung select mo. Pag ETH, pag BNB, BNB. So don't forget to click the filter icon on the top right part of the screen. So choose mo yung GCash as payment method and PHP as currency, then click confirm. So pagka-select mo nun, select the offer you want to purchase, then click buy. So the iba kanina nakita natin yung mga offer from the market, di ba? Dahil bibili ka. So select mo lang yun, tapos iyon na. And enter how much you plan to buy. So, ilalagay mo doon kung 100 USD or BTC. Depende kung ilang amount ang bibilin mo. Depende din sa goal mo, di ba? And depende sa willing to lose, sabi nga, di ba? Kung ano yung kaya mong mawala sa'yo, yun lang ang invest mo. Send payment to the seller given information within the payment limit. So, may payment limit siya. Mabilis lang talaga sa sa P2P. Kasi akin mga 10 seconds lang, 15 seconds. Talagang ang bilis, nandun na kagad. Daig mo pa merong emergency funds. Kasi ang bilis nga talaga. Mas mabilis pa siya sa ATM. Sa ATM, ka pa, pipila ka pa, 'di ba? Para lang makapag-withdraw ka dito talaga lang, minutes or seconds lang pwedeng maibigay na kagad sa iyo yung payment or doon sa isi-sell mo. So actually ginagawa ko na siyang parang emergency fund kasi dito ako kumukuha. So yan, send your payment to the seller kung bibili ka. Pag pag ikaw yung buyer, hihintayin mo yung seller na magbayad sa iyo bago mo i-release yung coins na ibinebenta. So yan, vice versa, kailangan meron confirmation kasi dapat yung Binance yung kumbaga magbibigay siya ng notification, oy, nagbayad na si ganito, i-release mo na yung coins. Oy, eto, magbabay ito. O, di ba? Ganon. So, kailangan within Binance ka lang bibili para safe and secure. So, 7, click confirm to receive your Bitcoin. So, i-receive mo yung Bitcoin mo pag na-release na. Then, the seller will check if she or he receive your payment before sending your Bitcoin. So afterwards, that's it. You're done. Meron ka ng BTC or USDT or BNB or ETH. So pwede ka nang bumili ng mga ETH coins or altcoins. Ayan. Ang tanong ko na lang, patapos na tayo. So hindi ko pa siya inano sa trading kasi marami kasi dito sa atin, di ba, hindi pa nakakapag-open ng account. So mahihilo sila kapag inano ka kagad sa trading. So, step by step tayo. So, siguro by next week, for trading na. Pero, pwede rin natin pasadahan yung paano ba yung gamit ng wallet address, ng contract address para makabili ka sa Trust Wallet. Ano yung difference ng exchanger? So, tanong ko na lang po sa inyo, are you ready? Ready ka na ba talaga para sa cryptocurrency? Sige nga po. Yan. Hindi ko kayo nakikita. Hindi ko kayo nakikita kasi yung isa kong hindi makalagin. So, ready ka na ba, Ma'am Abigail? Naka-ready na ako. Actually, 2018 pa tapos akong aralin. Kaya lang that time, mas priority ko yung stocks kasi nga, mas na yung fundamental compare sa Bitcoin. Kaya parang in-ignore ko lang yung Bitcoin kahit alam kong pwede naman ako mag-start kasi meron naman akong some money na pwede ilagay. Oo. Kaya sabi ko, naiwan ako. Kaya nung nakausap kita, sabi ko, this is the perfect time kasi naiwan na ako. Anyway, actually, ang pagkakaiba nito sa sa stocks natin, napakasimple ng stocks natin. Actually, ito, simple siya, yung mga analysis, fundamental, kasi particular na ako, familiar na ako dyan. Ang mahirap nito,
sobrang dami ng apps and yung paano mo siya ta-transfer, etc. etc. Sabi ko nakakahilo to na pinapanood ko sa YouTube. Kaya sabi ko one step at a time. Nahilo talaga ako. Yes, kaya nga kaya nga yung turo ko, parang one step at a time siya. Una, parang terminologies muna para makasabay ngayon. Then, ngayon naman, parang naman yung mga kailangan nating malaman bago tayo mag-invest para hindi nahihilo kasi, di ba, yung dun sa video kasi kahit ako nung una ko, wala talaga akong masulungan, wala talaga akong malapitan kung sino magtuturo. Lahat ng Facebook page ng cryptocurrency sinalihan ko actually. And wala talagang nagtiyagang magturo sa akin. So, nangyari, may isang parang naawa na lang sa akin si Crypto Ian, yung mentor ko. So, siya yung nagturo sa akin paano sa exchanger, mga long term pa nga yung mga paano yung kumbaga, madaming dadaanan na process kasi Coins.ph pa yung gamit dati. So, yun, nagtiyagang mag-video call sa akin, paano kaya talaga sabi ko, kapag natuto ako at nalaman ko na talagang kumikita dito, pwede ako makatulong sa iba kasi maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsasuffer kasi panggastos. Kasi dito sa sa cryptocurrency 5,000 na puhunan mo tapos mag-dior ka lang talaga, do your own research. Kahit 100 pesos lang yung itaya mo sa isang new coins, posible na na kumita ka ng times 10, times 20, times 50. Kasi sa cryptocurrency mabilis yung galaw. So 1 week lang makikita mo na agad kung rag coin siya or may potential na coin. So doon pa lang ang daming doon ko nakita na talagang ang kulang lang talaga sa atin yung kaalaman. Kaya kaya na-scam ako nung dati kasi kulang sa kaalaman, pinagkatiwala ko yung pera ko doon sa investment scam na one cash trading tapos sila yung nagti-trading, bibigyan lang kami ng profit. And sabi ko talaga pag ito natutunan ko, ituturo ko rin para naman maraming matulungan din. And yan, sige po, salta lang po sa para alam ko yung feedback para kung mabilis ba yung turo ko or mabagal. Hindi ko po kayo nakikita Hindi makapasok yung isa kong Ako, sakto lang sa akin, medyo madali ako makarelate kasi galing ako sa sa stocks. Pero yun nga, ang medyo nahihirapan lang ako personally dun sa paggamit ng mga apps. Pero lahat ng apps na yan, na-download ko na and okay na. Yung PayPal ko. Actually, wala akong balak ng PayPal na dahil dito, nagkaroon agad ako ng PayPal. So, okay na siya. Wag mong gamitin yung PayPal kasi minsan meron ding meron ding link ng parang sa scam ng PayPal. Mas maganda gamitin talaga GCash. GCash pala. Sorry. Oo, GCash. Pala. GCash or Coins.ph yung pagpapasukan mo para mas safe. Kasi wag na bank account. Sa bank account, pwede paglabas. Pero yung pagpasok, wag mo gamitin yung mo sa pagpasok. No? Para safe, Cash no? Para safe. Mm-hmm. Oo, para safe. Kasi GCash na 'di ba sa P2P, bago naman kasi i-release yung coins dun sa Binance, via P2P, talaga mini-make sure ng Binance na ipasok na yung yung binayad mo or kaya na-release na yung coins. Hindi ka pwedeng tumakbo kasi 'di ba verified ka sa sa Binance. So kapag hindi ka pag hindi mo na-release yung coins na binili, pwede kang ma-block sa sa Binance. 'Di ba? Sayang naman yung opportunity na makapag-trade ka kung dahil lang doon sa isang single transaction dahil naging greedy ka. So doon sa Binance, makikita yung transaction, history of transaction na P2. Wala ka, coach. Wala si coach. Sis Y. Nawala siya. Wala laglag ba? Ayan. So, ready na po ba tayo sa crypto trading or cryptocurrency? Ayan. So, natin natin yung sarili natin, pakiramdaman natin yung sarili natin. Na ba tayo or ready na ba talaga tayo? Kasi
Just recently, 'di ba, napanood natin yung yung about sa Money Matters, 'di ba? So, meron doon tanong. Ito ang Coach, nawala ka ulit. ng Money Matters. So, talagang pinanood ko yan. So, hindi ko naman, unexpected naman na yun yung tanong. Kasi di ba katatapos lang natin sa day 1. Monday tayo nag-day 1 para sa cryptocurrency. Tapos nilabas yung Money Matters, di ba, Wednesday ng gabi. So, hindi ko, nanood lang talaga ako. Hindi ko naman alam na iyan yung itatanong doon sa last, di ba? Every episode naman, di ba, talaga naman nagtatanong yung mga manonood or viewers sa speaker. And ito yung isa sa mga tanong. And talagang totally agree ako sa sinabi ni Sir Jowen, yung ating founder dito sa IMG, na kailangan talaga paralan mo natin, di ba? So, sabi ni Sir Jowen, do not go into something you don't understand. Do not invest in something you don't understand. And another thing is risk management. So, alamin mo muna siya bago ka pumasok. Alamin mo yung risk. And kapag nalaman mo na yung risk, kung very high risk siya, di ba? Na-understand mo na ito yung mga pros and consequences ng paglalagyan mo ng pera, di ba? Kailangan mag-decide ka whether this is okay or not okay to you. Sabi ni Sir Jowen de las Penas. And ako po, personally, hindi naman po ako crypto expert kasi nagre-research lang din po ako, kumbaga Dayor nga do your own research. So nagbe-base din ako sa mga nababasa ko, tapos sa mga syempre kailangan umiral din yung pagiging marites mo, kailangan sa latest news, kailangan updated ka kasi dapat nakapasok ka sa Telegram. Yan. Kasi may mga Telegram yan, Twitter, Instagram. Kasi any news na related sa coins, kuwari si Elon Musk, biglang nag-tweet, Shiba Inu will rise. Alam mo na ang kasunod niyan, yung Shiba Inu magra-rise, talagang as ililipad. So, kailangan, updated ka. And minsan naman din, kailangan updated ka rin dun sa Telegram kasi yung mga katulad niyan, yung isa kong coins na iwanan kasi hindi ako sumasali sa mga Telegram kasi nga, ang hirap pag Telegram, every seconds, nagpa-pop up, daig pa yung messenger sa sobrang dami ng mga messages. Kaya hindi talaga ako pumapasok sa Telegram. And iyon yung pagkakamali ko kasi yung Hokkaido, meron akong Hokkaido na nabili sa Hokkaido Ino sa Trust Wallet tsaka sa Hotbit sa exchanger. And sa Hotbit nasa 300 billion. Sa naman sa Trust Wallet mga nasa 50 billion. Pero sayang pa rin yun. Kasi nga, ang current price niya ngayon, 1.67. Magkano ko lang nabili yun? Yun nga, naiwanan ako kasi nag-migration pala from October 29 to November 3. So, hindi ko alam kasi nga wala ako dun sa Telegram. Yan. So, kailangan talaga alamin mo yung pinapasok natin na investment, and yun nga, kailangan din meron ka tayong time na mag-Dayor, mag-research. And yun nga, hopefully yung kasi sumagot na sa akin yung support ng exchanger ng Hotbit na hintayin na lang yung email para dun sa next action para dun sa Hokkaido. And I hope talaga maging maayos yun kasi magkano rin yun, nasa 205 USDT dollar din yun. So sayang, 'di ba? So yan, kailangan talaga kailangan tingnan natin yung risk. And yun nga, bago ka tumalon sa mga high risk investment, kailangan meron ka na ng mga low risk investment or with protection or guaranteed. So kailangan na-understand na natin yung building blocks of a solid financial foundation. Meron na tayong protection, may healthcare, may income protection, mayroon na-eliminate na natin emergency funds or investment. Sabi ka ba ni Sir Jowen, wag mong ang i-invest mo lang is your extra money, and what is the ba yung
extra money na tinatawag. So para sa akin yung extra money yung yung labas na yung kumbaga hindi mo nagagamitin na pera kasi kumbaga nakabayad ka na ng healthcare, may nakabayad ka na ng life insurance, and yung debt mo na ma-manage mo na, may emergency funds ka na, and bago ka tatalon sa investment. And yun nga, gaya nga ng share ko sa inyo, baliktad na yung nangyayari sa akin kasi from cryptocurrency na ako, kumbaga sa investment, nandito na ako sa investment. Teka lang, nasaan na ba yung ko? Ayan. So, eto na. From investment, ang nangyayari sa akin, take profit, bayad dito sa healthcare. Take profit, bayad dito sa income. Take profit, bayad dito sa utang, tsaka sa emergency fund para makabuild, di ba? So, ang nangyayari sa akin ngayon kasi parang harvest time na. So, ganung yung kumbaga, sana yung i-goal nyo rin, yung priority nyo rin, yung kumbaga, yung kailangan talaga may order priority na kahit na alam mong kumikita ka dito sa cryptocurrency, mo papabay for building blocks sa baba. Kasi ito yung magiging kasangga mo eh. Kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo, very volatile yung cryptocurrency. Hindi mo alam kung kailan nabagsak or tataas. So, make sure na naging prepared ka, nakahanda ka. Kumbaga, pinaghandaan mo na talaga yung yung mga investment mo. Kasi kahit wala yung investment, hindi ka iiyak kasi naka-diversified yung profit eh. Alam mo yung goal mo eh. 'Di ba? So, ayun lang yung i-share ko sa inyo na sana talagang invest with the goal kahit na cryptocurrency ito. Tingnan pa rin po natin yung pinaka-goal natin. Kasi etong income portion na healthcare, ito talaga yung magiging kaagapay natin eh, lalo na sa pagdama natin eh. And hindi natin alam kung hanggang kailan yung cryptocurrency. So, kailangan manigurado ka na, di ba? Safeguard mo na yung profit mo, yung para sa protection mo, di ba? So, yun lang po yung i-share ko ngayong gabi. Thank you po sa lahat ng umaten and stop share ko na po siya.